ating episode ngayon mga ka-TH ay tungkol sa paano nga ba hanapin ang treasure kung meron sa loob ng kuweba. Ang mga kuweba na ito ay natural cave na pinaglagyan ng hapon ng mga item. Well, una dyan, kapag meron kayong nakitang signs sa labas ng kuweba na nagtuturo papunta sa kuweba, siguradong merong laman ang kuweba, lalo na kapag ang kuweba ay sarado pa. Well, narito ang ating ilustrasyon kung paano hanapin ito. Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong babalikan dito ang paraan sa paghanap ng treasures sa mga kuweba. Hindi ito man-made tunnel. Ito ay natural cave na pinaglagyan ng treasure ng mga hapon. Ilan nga ba ang laman ng mga cave kapag meron silang nilagay? Saan ba hanapin ito? So ito yung ating mga hints kung saan nila nilalagay ang item sa mga natural caves. Natural hindi ito yung war tunnel na ginawa nila. So ito ang una. Halimbawa, ito ang side view. Side view ito. Section side view ng cave. Makita natin ang entrance ay ito. Makipot, masikip ang entrance. Gagapang ka dyan, gagapang ang papasok dyan. At karamihan ng cave na ito ay merong nakaharang. Ibig sabihin, close entrance ito. Hindi ito bukas. Okay, close. Kaya nilagyan nila ng harang kasi ayaw nilang papasukan. After nilagyan nila ito ng mga boulders dito sa entrance ay tinabunan nila yan ng lupa sa front para hindi talaga mahalata na mayroong entrance na kuweba. Ngayon dahil sa matagal na ang panahon ng giyera, minsan natatanggal yung nilagay nila na lupa sa entrance, yung tinabon. Kaya tumambad yung mga boulders, nakikita yung mga bato na medyo maluwag ang kasi nilagay lang hindi natural. Kaya merong mga masilip na butas. Malalaman mo yan kasi hindi talaga plastado yung pagkalagay ng bato. Parang minadali pagpatong-patong, parang rip-rap. Kaya masilip mo yun na may butas, may singaw. Kaya yun yung entrance. Yun ang isa sa palatandaan ng entrance. Okay, so ito na. Ang unang item sa pagpasok pa lang dito, sukatin natin to. Sa paggapang nyo pa lang, pagpasok nyo, entrance lang talaga yan 3 to 5 meters ito, ay hukayin nyo ang ground. Ito yung ground. Kasi merong nilagay dyan na maliit lang. Maliit, mga 4 na bareta or isang ammunition box na alahas, nilagay yang dito. Sa entrance lang yan mismo, malapit talaga sa entrance. Paggapang nyo na tamang-tama makatayo na kayo, dyan na mag-test dig. Kahit walang detector, yan talaga ang pattern nila dyan. Ngayon, ito na yung una Halimbawa nakakuha kayo dyan at napanood nyo tong video, so alam nyo na mayroon pang iba dyan. Kaya yan, huwag munang magpanik kapag nakakuha kayo dyan. Relax lang muna. And then pag-usapan nyo ng matino ang pangalawang mobs. Ito yung una So halimbawa nakakuha na kayo dyan. Keep cool ang isip. Huwag papasukin ng diablo. Baka mag-away-away kayo dyan sa loob. Cool lang talaga. At ito ang sa lahat ng treasure hunter. Kapag may nakuha kayo, ora mismo, hati kaagad kayo ng one share each other. One share. Huwag yung sabihin na mamaya na. Kasi papasukan na kayo ng demonyo niyan Tatakbo na kayo, iwanan nyo yung iba. Or masaklap dyan ay baka mag-away pa kayo. Maraming nangyari na ganyan na unsihan. Kaya advice ko para patas. Halimbawa nakakuha kayo ng 4 na bareta and then 4 din kayo. So tig-isa kaagad kayo. Tig-isa. So okay, meron ng tig-isa. Ngayon, titirahin nyo pa ba ang pangalawa? So sabihin natin, umuwi muna kayo and then tinago nyo yun
And then pinag-isipan nyo na meron ngang pangalawa ito. Kaya nang bumalik kayo, ito na yon. Ito ang palatandaan nyo, ito. Kapag merong parang dila or tilaok or ngalangala, ito yung front view niya na. Pagpasok nyo sa kuweba, sa kalagitnaan, kapag may nakaano diyan, lambitin na bato na nakaganyan, parang ngalangala, parang tilaok. Ayan ang tinatawag na full rock treasures. Ang full rock treasures, ano bang laman yan? Ang full rock treasures, ang laman ay mga gemstones, magaan lang. Kasi kung ginto ang ilalagay dyan sa bato, actually hindi kasi yan bato, yan ay simento na itsurang bato. Nilagay nila dito sa itaas ng kuweba. At ang laman yan ay gemstones. Mga jade, mga mamahalin na gemstones, katulad ng emerald, diamonds, sapphire. Yan ang nilagay nila sa semento and then inakyat sa itaas. Tapos idinikit. Nilalagyan nila ng lock ang gilid para hindi mahuhulog. Semento din yung ginawa na lock. At magtaka kayo paano yung ginawa. Tinukuran mo na yan, nilagyan mo na yan dito ng mga tukod na kahoy. At saka siniminto, and then paglipas ng isang araw, isang gabi, matigas ng semento, tsaka kukunin tong mga tukod. Itong mga tukod sa bato. So, nandiyan na yan, nakahanging na siya sa itaas. Kung ginto ang ilalagay dyan, mauhulog yan kasi ang bigat-bigat ng ginto. Kaya ang nilalagay nila ay mga diamonds and other precious stones. So, full rock. Full rock yan. Ito yung pangatlo. Pero yan ang palatandaan ng gitna. So, kung nakuha nyo ang full rock, alam nyo na kung nasaan ang gitna. So, ito yung una dito. Ito, lagyan natin ng number 1 ha. So, ito yung pangatlo, full rock. So, saan ang gitna? So, ang gitna, i-estimatein nyo yan sa hakbang o dala kayo ng metrosan. So, ang gitna ay ito. Saan ba nakalagay ang gitna? Ang gitna ay wala na sa sahig. Kasi dito, sa sahig na siya sa number 1. Kaya ang pangalawa niyan ay sa dingding na, dingding. So, gilid ng kuweba. Dingding na yan. Kaya i-detect nyo yung mga dingding na medyo flat walls ng kuweba. Gamitan nyo ng detector or ng inyong mga gamit. Kapag magturo doon sa dingding, yun na yun. Butasin nyo ang dingding. Ito yung pangalawang item na nakatago sa kuweba. Basta ang palatandaan yan ay ito. Kapag mayroong full rock, hanapin ang gitna. Meron din sa gitna. Pero dingding na yan. Palatandaan ng dingding ay medyo flat siya. And then nilalagyan nila yan ng mga marker. Karamihan yan ay mga butas-butas lang nilagay. Mga hole, mga circular hole na sign. Meron pa itong pang-apat, mga katiyats. So ito yung second ha, pangalawa ito. So giveaway pa rin yan, giveaway. Giveaway pa rin itong nasa full rock, ito. Ngayon itong dito, ito yung pang-apat. Yan na yung treasure bolt. Hindi siya bunker kasi hindi siya nakabaon. So treasure bolt lang siya. Big depot na yan. Tuniladan na yan, bigat dyan. Pinakamaliit na tunilada dyan ay 3 tons. So pinakamaliit lang to 3 tons. Kapag Emperor Treasure Site, karamihan ng nasa bunker o bolt ay 30 tons ang laman ng mga bunker kapag sa Emperor na treasures. At yung 1 ton, half tons, yun yung mga giveaway. Okay, so ito nilagyan ko dito na parang simento. Ay ano talaga yan? Kung hindi simento ay malaking bato na nilagay diyan na malapad. Ngayon ito, tinambakan nila ito na portion ng lupa. Lupa yan. Kaya akala natin sa kuweba, pagpasok natin ay dead end. Akala natin ito na yung dead end. Lupa Akala natin na wala nang daanan. Ito. Dead end na itong makita nyo dito.
Minsan ay hindi nila nilagyan to ng lupa. Minsan itong malaking bato dito ay magmistulas siyang tinatawag na sliding door. Okay, tutulak lang siya at mag-slide. Pero nilagyan ito ng iba pang boulder. May mga boulder pa yan na nagaganyan bago tatambad itong sliding door. So kung ganyan ang makita nyo na mayroong mga nakafile na boulder, so ibig sabihin mayroong sealed door yan. Siniminto talaga yan. Kung hindi siminto, yung malapad na bato. Tamang-tama lang dyan na ang tao makapasok pero nakayuko. So ibig sabihin maliit-liit lang ito na room, nakayuko lang ang tao. So pag natanggal nyo itong silyo or sealed, makapal yan. Kung simento yan, 1 meter mahigit yan, kaya makapal yan. At alam nyo na, pag war cement, yung ginagamit nila sa giyera na simento pang bunker, ay kahit kanyon ay hindi yan tatablan. Kaya nga bunker eh. Ang ginamit nila ay German cement, galing pa kay Hitler, galing sa Germany. Yung mga bunker, kahit tamaan yan ng bomba galing sa eroplano, ay hindi yan magigiba eh. Talagang class A na simento. Kaya kapag nakita nyo ito, mahirap talaga butasin yan. Okay, ang maganda dyan, ang butasin nyo ay ang gilid, yung natural na bato. Mas malambot pa yun kaysa simento. Kaya ang gilid, or dito kayo sa underground, dito kayo dadaan, gawa kayo ng rat hole, tinatawag na rat hole, ilaga. Gapang kayo dyan na parang ilaga, gagawa kayo ng parang daga dyan, oh. At butasin nyo dyan. Kisa mag-aksaya kayo ng oras dyan sa paggiba sa concrete door, wala talaga kayong magagawa dyan. Kasi kahit nga kanyon, ayaw tatagos dyan eh. Kahit kanyonin pa yan. Kaya dito kayo sa ground. Kahit 5 meters ang ano dyan, butasin nyo ito. And then 2 meters kayo pababa, tsaka kayo mag-drift papunta sa loob. Estimated yan na layo ay 5 meters. Makapasok na kayo dyan. Tsaka nyo butasin ang flooring. Malalaman nyo yan na itong nakaharang dito ay concrete door. Kapag minaso nyo yan ay mayroong tunog na hollow. So kung tunog na hollow, ibig sabihin yan ay treasure chamber. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyats. Merong 4. Una, atin balikan ha. Sa entrance pa lamang, paggapang nyo at tamang-tama na makatayo kayo, dito na yan. Pangalawa, sa dingding, which is kalagitnaan ng full rack. So hanapin nyo muna ang full rack. And then kalagitnaan yan, galing sa number 1, ay matagpuan ng number 2. At sa dead end, kapag may kahina-hinalang mga bato na nakapile na malalaki, at pagtanggal nyo ay mayroon pang isang malapad na bato na kaharang, so yan na yung kanyang concrete seal door. Ito yung puwertahan, ito yung entrance na silyado. At sa likod niyan, hollow, maliit na chamber na mayroong nakapile-pile na gold bars. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pa lamang sa channel. At meron pa pala akong nakaligtaan. Itong sa baba, ito yung mga signs na makikita nyo sa entrance. Dito sa labas yan, may mga bato dyan na nilagyan ng mga ito. At lahat ng mga ito ay nag-point yan paloob, papunta sa loob ng kuweba. Kapag narito tong mga sign na to, kahit isa lang dyan, kahit isa lang sa itong nakasulat. Lalo na ito'y sign ng treasure in the tunnel or in the cave. Itong dalawa. Kapag meron yan, itong ibon, ganun din. Kapag nakaharap yan doon sa entrance, sure ball na yan. Okay, so yan lang mga katiyats ang aking maibahagi sa inyo ngayon na magagamit nyo ng kaalaman sa pagganap ng treasure sa loob ng kuweba. Kuweba ito, hindi ito yung man-made tunnel ng hapon. Okay, at ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat.